Hi guys, mga kanegosyo, Crescenzo Familia. Magandang araw sa inyo. Ito yung pagkakataon natin na mag-vlog ngayon habang nandito sa sasakyan natin. Kasi nga, sobrang busy natin. Hindi na tayo naging mayor, lagi na lang tayong busy. So, lagi na lang busy, hindi na naging mayor. So guys, ang pag-uusapan natin ngayon, ano ba yung 5 mindset ng mga hindi negosyante over negosyante? Alam nyo, sabi nga lagi sa isang vlog natin, ang magdi-define ng iyong success, ito ay hindi naman yung napakasipag mo, napakadiskarte mo, napakagaling mo, but 95% pwede nating sabihin yung mindset. Ang mindset, ito yung makakatulong sa atin para maging successful tayo. Kaya ang pag-usapan natin, ano ba yung magbigay na lang tayo ng 5 mindset ng mga hindi negosyante over sa mga negosyante. So kita naman ninyo, ako napakarami kong pinagdaanan kung ano-ano, pero chill lang, mani lang yan, tinatawanan lang natin yung problema. Alam nyo ba guys, minsan may pagkakataon na tahimik, nanonood lang ako ng TV, naisip ko, parang wala yata akong problema ngayon. Bakit wala yata akong, hindi yata ako stress ngayon. So parang hinahanap-hanap ko na. So talagang sanay na tayo. Talagang yung mindset natin talagang palaban. High spirit lagi tayo. Kahit pa sabihin yung may mga problema, may mga ganang, palaging sinasabi ko, kayang-kaya ko maresolba yan. Kayang-kaya ko mapagtagumpayan yan. So guys, ngayon, simulan na natin. Ano ba yung 5 bagay, 5 mindset ng mga hindi negosyante kumpara sa mga taong negosyante? Alam niyo guys, sample, sasabihin lagi ng mga hindi negosyo, I can't afford it. Sabihin mo, oh, bakit hindi ka bumili ng bagong sasakyan? Bakit hindi ka magnegosyo? O bakit hindi ka bumili ng bagong bahay o magpagawa ng bahay o kung ano? Bakit hindi ka bumili ng ganun? Lagi na sabihin nila, I can't afford it. Hindi ko kayang bumili nito. Ang mahal. O pabili mo na, sabihin mo, o bakit hindi ang bilhin mo bagong sasakyan kumpara dyan sa mga second-hand sasakyan na laging pasira-sira, then marami kang ipapagawa. Sasabihin lagi nila, I can't afford it. So, hindi ko kaya maka-afford dito dahil mahal. Pero, pag ang iyong tinanong ay mga tunay na negosyante, sasabihin nila, paano ko kaya mabibili ito? How can I afford it? Yung isa, I can't afford it. But yung mga tunay na negosyante, sasabihin nila, how can I afford it? Gagawa sila ng paraan para mabili yung bagay na gusto nila, lalo na kung ito ay related or makakatulong sa negosyo. Ako guys, minsan may mga bagay akong nabili na hindi ko akalain talaga na mabibili ko. Kahit sa may mabibigla na lang yung mga tao, sabi nila, oh, yaman mo naman, ang dami mo naman pera, nakabili ka ng gano'n. So, kahit ako rin minsan, pero ako, lagi akong positive. Kaya nga, sabi ko nga lagi, sabi nga ni paring Edo, sabi niya, money magnet. Parang law of attraction. Pag lagi mong iniisip-isip, makakaya mo. Kung kaya mong pangarapin, kaya mong gawin, kaya mong makuha. Parang gano'n. So, yun yung isa, yung mindset ng hindi negosyante, gano'n, I can't afford it. Pero yung isa namang negosyante, ay kaya kong bilhin yun, or paano ko kaya mabibili ito. So, number 2, alam nyo, mga hindi negosyante, focus sila sa pag-iipon. Kahit pa sabihin mong pa-piso-piso, pa-2 piso, 10 piso, lagi nilang tinitingnan ng kanyang bank account, lagi silang ina-update nila ang bank account nila. Oh, nakaipon ako ng gano'n, nakaipon ako ng 50,000, nakaipon ako ng 100,000. Alam nyo, ang malaking pagkakaiba sa mga negosyante, hindi sila palaging, or sabihin natin gumagamit din naman ng bangko, but kung may pera sila, iniisip nila kung saan nila pwedeng gamitin ang pera na kung saan sila ay kikita. So, ang pera, gagamitin nila yan para mag-generate ng income, magkaroon ng profit. Samantalang ang hindi negosyante, ipon ng ipon. Okay, bago ka makaipon ng 100,000, ang isang negosyante, merong 20,000, ini-invest sa negosyo, mas mabilis lang makukuha yung 100,000 pag talagang sinwerte. So, magkaiba. Hindi magpapayaman sa atin guys ang pag-iipon. Okay? So, hindi katulad ng ikaw ay
nag-i-invest sa isang negosyo, mas mabilis ang balik pag talagang binuenas at pag talagang sinuwerte ka sa negosyo. So magkaiba talaga. So may mga iba na ipon ng ipon, then maya pak, may nangyaring hindi naasahan, ubusan ng inipon. So ang malaking kaibahan, gamitin ang pera sa negosyo para magkaroon ng kita. Okay, madoble, matriple. So yun yung mindset ng mga negosyante, guys. Okay? And then, ang isa guys na mindset na ng hindi negosyante over sa negosyante, ang mga hindi negosyante, basta yan may pera talagang, kung gagamitin nila yan sa isang bagay na sabihin natin magta-trading, magnegosyo, sobrang ingat nila. Talagang hanggat maaari bago nila bitawan ang pera, talagang parang ayaw na ayaw nilang mag-take ng risk talaga. Hanggang sa bago nila bitawan ng pera, si Ninoy ay wala na salmin. Parang yun yung ambiro namin, ano? Parang sa sobrang talagang pagtitipid. So, yung mga taong yan, takot at takot talaga mag-invest, takot at takot gumastos. Talagang palaging iniisip nila, talagang lagi, o baka ika malugin, o baka ika masayang lang ang pera, huwag nang bumili ng ganon, sayang din naman. So yun ang pinagkaiba ng mga negosyante. Ang mga negosyante talagang nagtitake ng risk, talagang sumusugal. Talagang kahit, ako nga guys, sabi ko nga sa inyo, kahit pa talagang yung 10 tao na nakapaligid sa akin nagsabi na yung iniisip kong negosyo ay hindi magkiklik or hindi magbo-boom, hindi ako nakikinig sa kanila. So loko-loko ako, talagang ako walang pinakikinggan. Ang pinakikinggan ko, ang sarili ko. Ang pinakikinggan ko, kung ano yung pinaniniwalaan ko na pwedeng mangyari. Okay? So, ang mga negosyante, nagtitake ng risk, nag-gamble talaga sila. At makakakita kayo ng mga taong negosyante, ng mga mayayaman, mga successful. Itong mga taong ito, nag-take ng risk sila before kaya sila umasenso. Okay? Guys? And then, ang isa pang mindset ng ang pagkakaiba talaga ng negosyante at hindi negosyante, ang mga hindi negosyante, pag meron silang ginawa na nagkamali, nalugi, or hindi naging okay ang outcome, naninisi sila. Bine-blame nila ang ibang tao. Bine-blame nila sa gayon. O kung hindi mo dahil ginawa yung ganito, nako, ikaw kung hindi ka ganito, bine-blame nila. Ang pinagkaibahan ng mga negosyante, pag sila ay naging, sabihin natin may plano, naging failure, hindi naging successful, sino sinisisi nila? Ang sarili nila. Sabi nga nila pag ikaw ay nalugi, bumagsak, sabi nila, you will learn through your mistakes. But kung pwede nga lang hindi tayo magkaroon ng mistakes, lalo mas maganda, sabi nila, you will learn through mistakes para at least sa sunod na ikaw ay magnegosyo again o magsubok again, hindi ka na mag-start from scratch kasi meron ka ng experience. So, yun ang pinagkaiba ng hindi negosyante over sa negosyante. Okay? So, yun lang yun. So, talagang, then, ang pinaka-last na mindset na ito ay talaga namang marami ang makaka-relate. Alam nyo, ang mga hindi negosyante, feeling nila minsan, alam nilang lahat. Feeling nila na halimbawa, merong isang nagnegosyo, bakit ka ito? O sino pa yung mga hindi negosyante? Sila pa ang hindi naniniwala sa iyo. Sila pa ang may mga comment na, naku, yan namang gayang business, hindi naman yan magtatagal. Naku, yan gaya namang business, gayon. Naku, dapat ganito ang ginawa niya, dapat ganon. So, yun ang pinagkaibahan, guys, ng negosyante at hindi negosyante. Bakit ka ito kung sino pa yung mga hindi naman marunong at hindi naman talaga negosyante, sila pa ang maraming sasabay, sila pa ang maraming comment. So, guys, ang pinagkaibahan ng mga negosyante, ang negosyante, willing to learn. Okay? Kahit pa yung isang bagay na ginagawa nila ay hindi nila alam, or kahit pa parang nangangapa-ngapa sila, pero sila is willing to learn. Ang tunay na negosyante, hindi naman nagmamagaling, talagang nangangapa-ngapa. Kaya nga alam nyo, yung mga negosyante, pag talagang sila ay interesado sa isang negosyong yon, pinag-aaralan nila, may mga tao sila na sinesearch, may mga tao sila na parang pinagtitingnan, parang pinag-aaralan yung ganong negosyo. Hindi yung babago nagsisimula pa lang, ay talagang kala mo alam na kaagad lahat. May mga iba na yung hindi ito ninegosyo, parang ako nakakaranas ako niya na meron akong nakita na babago nag-start magnegosyo. Ako naman ay si concern naman na bakas ay malugi, na bakas ay bumagsak.
ako ay magbibigay ng payo, magpapayo tayo, pero ang pinagtatapusan, parang alam niyo lahat, parang ayaw niyong makinig. So, tayo guys, kung tayo ay magninegosyo, dapat guys, tayo ay willing to listen, willing to learn din. Hindi po pwedeng talagang halos lahat alam nyo. Kahit ako guys, minsan natatawa na lang ako. Meron, siyempre ako naman negosyante nga. May ibang nagpapayo sa akin na, pero ito naman nagpapayo ito, wala naman siyang negosyo. Never din naman nagnegosyo. So empleyado lamang. So, but still, ako naman, kung mga suggestion, nakikinig din naman tayo, okay? So, malay natin, makakuha rin tayo. So, guys, ang mindset ang magdadala sa atin sa success ko. So, kung ang mga nabanggit ko, mga mindset ninyo ay nandun sa side ng mga hindi tunay na negosyante or hindi negosyante, baguhin nyo ang mindset nyo. At baka sakali, pag may awa ng Diyos, magsipag, magtiyaga tayo, paniniwala, diskarte, dibdib, tayo po ay magiging successful, okay? So, palagi kong sinasabi sa mga OFW, kung tayo magdinegosyo, wag agad, isipin agad natin yung kumita, hindi instant yan, ano? So, may mga iba na ilang taon bago naging successful, napakatagal bago naging successful. Sa mga negosyante naman na namumroblema, nahihirapan, pwede naman tayong magpahinga, pero wag tayong titigil, okay? Wag tayong titigil hanggang hindi natin nararating yung ating pangarap or yung success. So, mga kanegosyo, kasi sa Cafe Emilia, ang Negosyo Philippines po ay nandito, hindi lang naman para turuan kayo ng turuan ng mga kung anong klaseng mga negosyo, but para maka-inspire, para makapagbigay ng lakas ng loob, para ma-boost natin yung inyong confidence na kayo ay lumaban. Okay? Hindi puros lahat ay kasiyahan, hindi puros lahat ay yung bang mabubuti. So, makikita natin dito sa Negosyo Philippines, papakita natin yung mga bagay-bagay na nangyayari na hindi naman talaga yung talagang magandang side lang talaga ng pagdinegosyo. Kahit yung mga hindi magandang side ng pagdinegosyo, lahat yun na i-share natin sa inyo. So, mga kanegosyo, kasi sa Cafe Emilia, maraming salamat po. God bless po. Kita-kits po tayo sa susunod nating video. Bye-bye po. Ayan.